Magandang araw sa inyo mga kainis at magandang gabi, no? Kung nasa man kayong araw na to, no? Pupunta tayo ngayon sa West Edmonton Mall. Papabarya lang tayo ng mga US dollar. Kasi munti ko nang makalimutan mga kainags, ano? Pupunta na nga pala tayo sa New York, USA. Na wala akong US dollar na cash. Nako! Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magiging problema ko yan, pambihira pagdating natin doon sa US. Although meron namang papapalitan doon ng mga may palitan naman ng mga dolyares doon, kaya lang maabala pa yun eh. Mahirap na, di ba? Importante bago tayo pumunta ng US, meron na tayong dalang US dollar sa bulsa natin, di ba? Grabe yung pawis ko mga kainis. Kung napapansin nyo, punong-puno ng pawis yung damit ko. Kaya ito yung gusto kong exercise, no? Talagang papawisan ka eh. Grabe. Cardio, sarap. Hindi talaga ako nanghihinayang sa pera na binabayad ko dito mga kainags, ano. Gawa nga ng nako eh, talaga namang napakasarap. Feel ko yung benefit sa katawan ko. Alam naman natin, dito sa Canada, napakahirap magpapawis, especially winter. Pero dito, grabe. Mas gusto ko to siyempre kaysa yung mag-jogging sa kalsada or bumili ng treadmill tapos magti-treadmill sa bahay, ano? Pero mas gusto ko to kasi yung treadmill namin sa bahay nasira na rin eh. Tsaka minsan, tinatamad ka eh. Tinatamad ka mag-treadmill. Hindi katulad dito, talagang merong coach, merong trainer. Merong trainer na talagang magtuturo talaga sa'yo para i-push yung limits mo kung hanggang saan talagang pipilitin mo. Hindi katulad pag wala kang trainer, pag pagod ka na, no? Hihinto ka na. Dito hindi, hanggat hindi sinasabi ng trainer mo or ng coach mo or ng trainer mo na huwag kang huminto, hindi ka talaga hihinto. At pag sinabi ng trainer mo na huwag kang uminom ng tubig, hindi ka pwedeng uminom ng tubig. Talagang grabe. Kaya yung pawis ko rito, grabe, ang sarap mga kainags, ano, grabe. Yun yung binabayaran ko rito. Yung pawis, tsaka syempre yung stamina, yung resistensya, yung cardio, di ba? Cardio. Ang sarap. Resistensya. Grabe. At saka syempre confidence. Tama ba? Confidence or confident? Kayo na mag-correct mga kainags, ha. So ngayon pupunta ako sa sa West Edmonton Mall kasi kailangan ko magpapalit ng mga dolyares. Nako. Kasi nga pupunta na tayo sa New York, USA, America. Ilang araw na lang. So sa mga subscribers, viewers natin diyan sa New York, nako, marami nang nag-aabang sa atin, marami nang nagko-comment sa ating comment section. Maraming salamat po. Sana magkita tayo diyan, ano, sa New York City, USA. Yan, so kailangan ko kasi magkaroon tayo ng American dolyares para just in case meron tayong cash pag na US dollar. Nabubulol na ako. Pagod ako kasi. Nabugbog kasi yung mukha ko eh. Umurong yung dila. Ang bihira. So yan, kailangan natin ng cash bago tayo pumunta ng cash na US dollar bago tayo pumunta ng New York, USA. Dito na tayo nag-park sa pinakamalayo kasi alam natin na wala na tayong mapapag-parking doon sa loob ng West Edmonton Mall. Dito ako napapansin nyo, mga malalaking truck ang nandito, no? Kasi nga hirap kaming kumuha ng mga espasyo doon, yung mga spot na parking sa West Edmonton Mall. Araw ng Sabado ngayon mga kainags, ano? Kaya pag araw ng Sabado, summer, nako, ay maraming sasakyan sa parking area ng West Edmonton Mall. Kaya hindi na tayo nangangahas na mag-park doon. Dito na agad tayo diretso. Sinasamantala pa rin namin ngayon yung pagsusuot ng mga mga shorts, t-shirt, tsinelas, pero nakasapatos ako ngayon syempre. Kasi siguro isang buwan na lang. Nakapantalon na uli tayo mga kainis. Pantalon, sweatshirt, nako. Winter jacket na sa susunod. Diretso na tayo doon sa may palitan ng pera. Noong nakaraan pumunta ako dito, nagdala pa ako ng Canadian dollar na cash para ipapalit. Pero meron ako nakita, pwede naman pala kahit debit card lang ang dala mo. Kaya hindi na ako nag-withdraw ng cash ngayon. Dito lang, oh. Grabe, oh. Ngayon lang ako nakahawak ng mga dolyaris na ganito, mga kainags. Nakantipaklong, oh. Kalain mo nga naman. Itong kapal nito, puro $1, oh. Nakanantipaklong naman. Yan.
Hindi naman natin mauubos sa, sa US, sa New York mga kainags. Kasi pupunta pa rin naman tayo sa Chicago. At least to, di ba, meron tayong bala. Hindi na tayo yung pupunta ng West Edmonton Mall para mag-withdraw ng mag-withdraw. Nakapagod din kasi punta sa West Edmonton Mall para lang magpapalit. Nung nakaraan kasi, nung pumunta tayo ng US, may mga ano pa ako nun, may mga US dollar pa ako nun eh. Kaya lang, umuwi ako ng Pilipinas, pinamigay ko dun sa tita ko. Pinamigay ko, pinamudmod ko. Yan. O baka akala nyo, hindi ako nagbibigay ng pera. Dollar yung binigay ko sa kanila, sa mga tito ko nung pumunta ako dun sa Pilipinas, nagbakasyon ako. Kaya lang naubos ngayon, kaya kailangan natin magpapalit ng kwarta sa Latin. Wala, ganun talaga, no? Hindi naman tayo pwedeng pumunta ng US na wala tayong US dollar. Baka hanapan tayo, mahirap na. Di ba? Sarap humawak ng US dollar, grabe. Natupad din yung pangarap ko na makahawak ng tigwa $1, pambihira naman. Babaw ng kaligayahan, free admission. Mga ano to, mga bato, mga kainags, iba-ibang klaseng bato. Naku, mahal ang presyo nito. Nakapunta na rin tayo dati sa mga ganito eh. Doon sa Kingsway, mga bilihan ng mga bato. Iba-ibang klaseng bato. May nabili ako ng nature. Nabili ko $50 yata, maliit lang, nature. Ito, parang mga ganito yun eh. Ayun, Arizona, mga bato, no? Ito, yun. Kapirasong bato lang, mamahal mo. Parang mga ordinaryong bato lang to, no? Pero may mga presyo pala to mga to. Ayun, no? Pag may mga kulay na kayo nakita mga bato, kunin nyo, tapos ibenta nyo, mahal pala to. Ayun, tinamit, $40 pala yan, no? Ang dami, oh. Ito pala, mineral, oh. Mineral na bato. Noong nakaraan kasi puro $5 yung pinapalit ko. Kaya lang pag binayad ko dun sa US, magaan pa sila ng sukli. Hindi katulad pag puro $1 yung dala ko. At least pag $1 lang hindi bilhin ko or $2 lang hindi bilhin ko, $2 lang hindi dudukutin ko sa bulsa ko, di ba? Kaya kumuha na rin ako ng mga tigwa $1 eh. Parang ano yata to, 200 na puro tigwa $1. Kaya dami kong $1 eh. US dollar, no? Puro papel, di ba? Tapos mga ilang $5 din yung meron tayo ngayon. Coffee muna tayo. Sarap. Hindi na ako masyado nag-vlog dito kasi ilang beses ko nang pinakita ang loob ng West Edmonton Mall, mga kainags. Kaya limitado na lang yung pinakita ko sa inyo ngayon. Baka magsawa na rin kayo. Gusto ko sanang ipapalit kanina sa mga dollars, puro tigwa $1 lahat. Kaya lang limitado lang yung tigwa $1 na US dollar yung ipapapalit. Kaya yung ginawa ko, yung the rest, $5 na lang. Hindi ko akalain na darating yung araw na makakahawak talaga ako ng US dollar, no? Kasi dati sa Pilipinas, nakakahawak lang ako ng US dollar yung mga play money. At saka nakahawak lang ako ng US dollar dati yung $1, isang piraso lang. Alain mo nga naman na dumating yung time na nakahawak na tayo ng maraming $1 at saka $5, tapos magagastos pa natin sa United States of America, USA, mga kainags. Ako naman talagang excited na. Kaya talagang totoo yung kasabihan eh, no? Wag na wag kang makahamak ng kapwa mo kasi hindi natin alam na pag dumating yung panahon na yung taong hinahamak mo, siya pa yung makakatulong sa'yo sa bandang huli. Di ba mga kainags, ano? Kung sino pa yung hinahamak mo dati, yun pa yung magiging mabait sa'yo. Hindi ka niya hahamakin, tutulungan ka niya. Di ba? Galing eh, no? Bihira. Kaya ako hindi ako nakahamak ng kapwa eh. Kasi alam ko darating ang panahon, matutulungan nila ako at hindi ako makakonsensya. Parang nawala ako ng pambihira. Ang dami na kasi mga nagtitinginan sa akin dito eh. Hinahanap nila yung kausap ko. Dati nung bata ako, puro pangalipusta ang natanggap ko eh. Lagi ako inaapi ng kabataan ko, kaya siguro masenso ako sa buhay eh, no? Diba sabi nga sa Biblia, nasa Bible ba yun? Ang mga taong inaapi, inaangat, at ang mga nangaapi, ibinababa. Kaya siguro inangat ako ng nasa taas kasi lagi ako inaapi ng araw. May mabait ako eh. Ako sigurado, walang maniniwala sa akin ito. Pag yung mga kakilala ko, sigurado, tataas nung kilay ng mga yon. Nung sinabi ko hindi ako nangaapi, abi. Nahiya naman ako nung sinabi ko masenso ako sa buhay. Hindi naman mga kainags, ano? Hindi naman. Nabanggit ko lang yon. Sabi naman eh,
wala namang masama kung magsabi ka na totoong para magkatotoo daw, di ba? Kaya lagi mo sasabihin, umasenso ako sa buhay, marami akong pera, mayaman ako, para daw magkatotoo. Kahit na wala kang ganun. Banggitin mo lang doon ang banggitin. Yung sinasabing the power of tongue, nagkakatotoo. Kahit man lang sasalita di ba? Kaya siguro naging matibay ako mga kainags, especially sa mga basher. Kasi yung mga pinagdaanan ko dati nung araw, na lagi ako nakakarinig ng hindi magaganda, masasakit na salita. Kaya siguro yun yung advantage ko, kaya ganun ako katibay sa mga nambabash sa atin ngayon. Parang wala na lang sa akin yun Kasi nasanay na ako Tumibay na yung aking puso, tumibay na yung aking damdamin. Kaya immune na tayo mga kainags, wala na yung mga basher sa atin na ganyan. Kahit na mga sabihin nila sa atin, sanay na tayo dyan. Kaya naging yun, isa yun sa mga naging training ko. Siguro sabi nga nila, ang mga pagbata ka pa lang daw, nakakaranas ka na ng hindi magaganda, titibay ang kalooban mo, titibay ang magiging pundasyon mo, ang isipan mo, ang diwa mo, titibay. Kaya kung makakarinig ka naman or may mga masasabi man sa'yo hindi maganda, wala na lang sa'yo yun. Kasi matibay ka na, immune ka na, di ba? Kumbaga tatawanan mo na lang sila. Pero syempre magpapasalamat tayo sa mga basher natin, dahil sa kanila syempre nagkakaroon tayo ng engagement na maganda. Thank you so much so much, mahal ko kayo. Marami nga nagsasabi, sabi nila, parang dumadami na yung basher mo, inags Sabi ko naman ganun talaga, mas maganda nga yung marami, mas marami maganda. Parang baligtad parang binaligtad ko lang. Sabi nila, ang dami nang namumutak ng mga basher sa mga comment section mo Sabi ko maganda nga yun kahit papaano hindi tayo masisiro sa comment section. Nandyan silang lahat, at saka yung mga basher natin, mahal na mahal ko yan kasi nandyan sila lagi, inaabangan ng aking mga vlog lagi. Maraming salamat, thank you so much. Kung mahal na mahal natin yung mga viewers natin, mahal na mahal natin yung ating mga subscribers, syempre mahal ko rin yung mga basher natin. Kasi syempre nandyan kayong lahat palagi, syempre, di ba? Sabi nga nila, kung merong ganito, may ganyan, may opposite at may opposite, di ba? Tama ba yung sinabi ko? Teka, tingnan ko nga yung mga lagnat ko, baka wala na. May mga sabi ko nga sa inyo nakarang vlog natin, merong mga nagtatanggal ng mga lagnat dito. Kompleto pa. Kompleto pa naman, Baka salisihan ako, may biglang kompleto pa. Baka may biglang pumasok sa sasakyan ko, tangayin to, karnapin ako mahal pa naman to. Tsamba sila pagka nakarnap nila to. Teka nga muna, kakapain ko nga muna yung dolyaris natin. Nandito. Mahirap na Pinaghirapan natin yan, pinagtrabahuhan natin yan, tapos di ba mawawala lang, malalaglag lang. Di ba nangyayari minsan yung ganun? May mga napupulot yung ibang mga tao na nakasobre. Pagbukas nila, pera, di ba mga kainis? Ito, wala pa naman pangalan to. Minsan kahit na walang pangalan to, hindi na ibabalik. Kahit na may pangalan pala to, hindi na ibabalik. Pinag-ipunan ko yan mga kainis. Tagal ko rin pinag-ipunan yan. Kasi simula nung Marso 2026, ngayong taon, nag-iipon na ako niyan. Kada sweldo namin, nag-iipon na ako ng $50 Canadian kada sweldo. Sumisweldo kami linggo-linggo, $50. O di mayroon na agad akong $200 Canadian sa isang buwan. O di ba? Mula nung March, April, May, June, July, August, 6 months. O naku, nahulaan niyo na ako magkano na ipon ko, pambihira naman, O di ba? Ipon ko 'yan para pocket money, di ba? Papunta New York, di ba? Pero sabi ko kasi hindi naman natin mauubos tong yung ating US dollar, Hindi naman natin mauubos yan Just in case lang yan, meron tayo. Tatago ko lang yan. Tapos kung sakaling pupunta ulit tayo ng US, at least meron pa tayong US dollar. Kasi kaya ako nagpapapalit dito sa West Edmonton Mall, sigurado meron siya. Baka maniwala kayo sa akin na sinasabi kong masenso ako. Hindi naman. Medyo nakaangat lang ng konti. Sinuwerte lang. Parang nahiya ako doon sa sinabi ko kasi masenso. Hindi naman. Umangat lang ng konti kahit papaano dahil sa pagsisikap natin. Syempre kung hindi ka naman nagsikap, kung hindi wala ka naman ginagawa sa mga pangarap mo, hindi mo talaga mararating yan. Kaya kahit papaano, nagbunga yung ating mga pinaghirapan, yung ating pangarap, syempre naman. Sa akin kasi mga kainags, sinasabing asensado ka, umasenso ka na, hindi yan nasusukat doon sa bago sasakyan mo, bago bahay mo, marami kang gamit. Hindi doon nasusukat yan, pero kung marami namang utang, di ba? Nasusukat yan
pag sinasabing umasenso ka na, para sa akin lang naman makinis, so pag umasenso ka na sa buhay, kahit na bulok ang sasakyan mo, bulok ang bahay mo, wala kang masyadong gamit, pero importante wala kang utang, di ba? Ang utang lang na binabayaran natin is yung bahay, yung mortgage. Yun ang para sa akin, yun ang asenso. Di ba mga kainags, ano? Di ba? Ito, sasakyan ko bulok, yung bahay ko bulok, mga gamit namin sa bahay bulok din, mga luma, second hand. Pero kahit pa paano naman di ba? Ano ang tawag sa akin? O, di ba? Kayo na magsabi. Ay, wag kayo magalit sa akin mga kainags, ha? Ano lang to, alam nyo na mga vlog natin, puro kaya eklek-tatan Sabi ko sa inyo mga kainags, huwag kayong maniniwala sa akin sa mga pinagsasabi ko, ha. Maniwala kayo dun sa mga taong tahimik lang, yung mga hindi nagsasalita. Pero talagang totoong mayayaman, mga genuine na mga asensado sa buhay, dun kayo sa kanila maniwala. Pero sa katulad ko na bunganga lang, salita na salita, nagyayabang, huwag kayong maniniwala sa akin, hindi totoo yun. Sabi nga nila, kung sino pa yung maingay, wala yun. Wala. Doon kayo maniwala sa mga taong tahimik. 'Di ba? Yung bang pag nagkikwentuhan, nagyayabangan, ako katulad ako, mayabang magsalita, 'di ba? Satat ng satsat, salita ng salita, ganito. Tapos yung mga katabi ko, hindi nagsasalita yun, nakatingin lang sa akin. Doon kayo maniwala sa kanila dahil sila yung totoong mga asensado sa buhay. Hindi katulad ko, it's just only for the vlogs. Yan, for entertaining purposes only. Sabi nga, 'di ba? Bihira. Baka niwala kayo sa akin, ha. Mga basher ko diyan, ha. Mahal na mahal ko kayo. Comment down section below lang, ha. Dito na pala tayo sa bahay. O, sige na, labas na anak. Ayun na si Saya, no. Sige na. Labas na mamaya, mamasyal tayo. Naku, nagkaroon na ng gagamba rito. Gagambang bahay, oh. Laki na. Oh. Klaseng gagamba to. Mukhang panlaban to, ah. Uy, mukhang pwede na to, ah. Ayan, oh. Pwede na, siguro may 1 linggo pa. Pwede nang, yun, oh. Ay. Tawa pa lang, alam nyo na yung masamang balak ni Inags, no? Basta kalbo talaga, wag yung pagkakatiwalaan. Ay, hindi naman lahat ng kalbo katulad ko, mga kainags, ano? Hindi naman lahat. Siyempre, mas marami yung mas matino. Baka maniwala kayo, bihira kayo. Patnubay ng mga magulang ay kailangan para sa mga batang nanonood. Maraming salamat po. Oh my God, oh my mga kainags, oh. Air balloon, ako ayoko sumakay dyan, delikado dyan. Yan, pinapasyal natin to. Grabe, oh, yun, oh. Kaya pala si Saya tingin ng tingin sa taas, ayun pala yung maingay. Ganda, oh. Wow. Ang ganda tingnan. No? Saya. Ayoko sumakay sa ganon kasi merong apoy. Marami ako sa napapanood tsaka nababalitaan yung mga air balloon nasusunog. Gawa nga nung mga pagkakamali, sobrang lakas ng apoy, ganon. Ayoko, takot ako sa ganyan. Ayun, oh. Mahirap na.